Verse 13, dumating si Jesus mula sa Galilea at pumunta kay Juan sa ilog Jordan upang magpabautismo. So, Panginoong Hesukristo, makapangyarihan, anak ng Diyos, nagpunta kay Juan para magpabautismo. Di ba? Ngunit sabi rito, tinutulan siya ni Juan. Alam ni Juan na ito ang Panginoong Hesukristo, itong anak ng Diyos na makapangyarihan. Tinutulan niya, ayaw niyang bautismohan kasi kilala niya. Alam niya kung sino lumapit sa kanya, na ito ang Diyos, ito ang Panginoong Hesukristo, ang Misaya, ang anak ng Diyos na pinadala sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw niya. Pero anong sabi? Sabi rito, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin, sabi ni Juan sa Panginoong Hesukristo. Ngunit sumagot si Jesus, sabi niya, hayaan mo na ngayon, dahil ito ang nararapat upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Nakita nyo? Napakalinaw mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Juan na hayaan mo na ngayon, dahil ito ang nararapat upang matupad natin ang kalooban ng Diyos, kautusan ng Diyos na kailangang mabautismuhan ang Panginoong Hesukristo. Upang ipakita sa lahat ng mga tao na kailangan nating magpabautismo sa Espiritu Santo upang tayo ay muling isilang at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muling isilang bilang isang Kristiyano, isang tunay na mananampalataya. At yung mga maling pamumuhay natin, yung maling pagkatao natin noon ay atin nang iwan. At itama ang bawat mga pagkakamali natin. At tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Kaya kailangan magpabautismo tayo sa Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Diba? Sa salita ng Diyos, tayo magpabautismo. Upang tayo isilang na muli. Ulitin ko, hindi isilang na galing sa sinapupunan ng ating ina, kundi at ang pagbabautismo na ito na sinasabi rito na isisilang tayong muli ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at salita ng Diyos. Upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Buhay na espiritual, buhay na totoong pananampalataya sa Diyos, buhay na totoong anak ng Diyos, lingkod ng Diyos at mananampalataya ng Diyos. Tagasunod ng Diyos. Okay? Sabi po rito mga kapatid, sabi rito verse 15 sumagot si Jesus, hayaan mo na ngayon, dahil ito ang nararapat upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Sabi rito, nang mabautismuhan si Jesus, agad siyang umahon mula sa tubig at nakita niya ang kalangitan na nabuksan. So after na mabautismuhan ng Panginoong Hesukristo, umahon siya sa tubig at nakita niya ang kalangitan na nabuksan. Nabuksan ang kalangitan mga kapatid. At bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos na tulad ng isang kalapati. So, pag-ahon sa tubig, nabuksan ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos na isang puting kalapati, mga kapatid. Tumapo sa kanya. At anong sabi? At narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So mga kapatid, saan ang galing yung tinig? Sa langit. Ano yung bumaba? Espiritu ng Diyos na dumapo sa Panginoong Hesukristo. At ano ang sinabi ng ating amang nasa langit? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So kung ikaw hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos, Biblia ang nagsasabi, ang Diyos ang nagsasabi. Ang amang Diyos ang nagsasabi na ito ang kanyang anak na kinalulugdan na ipinadala rito sa lupa upang tubusin ang iyong kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Kaya habang may pagkakataon pa kapatid, habang may pagkakataon pa, baguhin mo na ang buhay mo. Ang puso mo'y buksan mo sa katotohanan. Ang isip mo'y buksan mo sa katotohanan. Sa kautusan at salita ng Diyos. At paniwalaan mo na ang Panginoong Hesukristo ang siyang daan upang ikay makarating sa kaharian ng ating Ama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mong paniwalaan yung mga bumubulong sa iyo, yung mga ginagamit ng kalaban ni Satanas upang bulagin ka, upang ang iyong puso ay patuloy na magsara. Tignan mo ang katotohanan at magbasa ka ng Biblia sa araw-araw at malalaman mo at makikita mo ang salita ng Diyos na dapat mong ipamuhay. Ang salita ng Diyos na dapat mong sundin, ang kalooban ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Biblia ang nagsasabi. Ang nagsasalita sa Biblia ay ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo. Dahil pag binasa mo ang Biblia, ang kausap mo rito ay ang Diyos na lumikha sa iyo, ang Panginoong Hesukristo na nagligtas ng buhay mo, at ang Espiritu Santo na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, huwag tayong tamarin na magbasa ng Biblia. Pag-aralan natin ang Biblia. Intindihin at unawain natin ang Biblia. Maaring ang paliwanag ko ay iba sa paliwanag ng iba, pero kung pag-uugnayin mo at pagtatahi-tahiin ang bawat paliwanag at eksplanasyon na nauukol sa nakasulat sa Biblia, ay maiintindihan mo at mauunawaan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Dahil ang nagtuturo sa salita ng Diyos at totoo ang paniniwala at ang puso ay mula sa Diyos ang turo at hindi sa tao, kundi sa Espiritu Santo ng Diyos na pinababa sa bawat isa sa atin upang mas maintindihan at maunawaan natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong maging alupong, mga kapatid. Dapat tayong maging isang bunga ng totoong puno. Ang ating puno ay ang ating Panginoong Hesukristo at tayo ang bunga na dapat lumago. Tayo yung bunga na dapat anihin, ipunin at dalin sa kamalig. Kamalig ang kaharian ng Diyos na tayo'y mamuhay sa kaharian ng Diyos na kasama natin ang ating Ama na nasa langit, ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo. Kaya kapatid, ano pang hinihintay mo? Huwag kang maging tamad sa pagbabasa ng Biblia dahil malapit na ang oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Malapit na, kapatid. Kaya, ang nais ko sa iyo, pinapanalangin kita. Hindi kita kilala kung sino na nanonood sa mga oras na to. Hindi kita kilala kung anong buhay mo ngayon. But I pray for you. Ang puso mo ay buksan ng Panginoon at gumamit ng Panginoon ng mga tao sa paligid mo na magpapahayag ng kanyang salita sa iyo para mabuksan sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos at kalooban ng Diyos. Tayo ay dapat na mamuhay sa salita at kautusan ng ating Amang nasa langit, ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat sa pagkakataon ito na muli na ipahayag ko ang iyong mga salita, na bigyan ko ng paliwanag ang iyong mga kautusan, O Lord. Sa mga tao makakapanood nito, O Lord, hipuin mo kanilang puso, buksan mo kanilang puso upang ang katotohanan ay kanilang makita at upang hindi sila maging alupong, hindi sila maging dayami na susunugin, O Lord, kundi sila maging trigo na iipunin at dadalhin sa iyong kaharian. Kaming lahat, O Lord, buksan mo ang puso namin, ipakita mo sa amin ang katotohanan, ipakita mo sa amin ang iyong mga salita at kautusan na ito ang dapat naming ipamuhay, dapat naming sundin at gawin. Ama naming makapangyarihan, palalimin mo pa kami sa iyong mga salita at mas patatagin mo ang bawat sa amin sa tunay na pananampalataya sa iyo at huwag mong hayaan na matukso kami sa makamundong bagay na ito. I-focus mo kami sa iyong mga salita, sa pagbabasa ng Biblia, sa oras sa pagdarasal at pagkonekta sa iyo upang lahat kami maligtas ngayon din ng aming pamilya. At hinihingi namin ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali at pagkakasala.
Idinadalangin din po namin, O Lord, ang aming pamilya, ang buong mundo, buong sanlibutan sa ngalan. Itinataas po namin sa inyong pinakamatamis na papuri, pagsamba, pananampalataya at paniniwala at pagtitiwala sa inyo. Pananalig ang aming pag-ibig at pagmamahal ang aming buhay, kasama ng aming pamilya. Magpasawalang hanggan at walang katulad na papuri ang itinataas at inaalay namin sa inyo at pag-ibig at pagmamahal. In Jesus' name and to the Holy Spirit, we pray all of this. Amen. Hallelujah. Yan kapatid, maraming salamat sa inyo sa oras ng pakikinig sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa Mateo chapter 3 verse 1 to 17, kung saan nagsimulang magbautismo si Juan at ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, kung saan nagbabautismo si Juan at siya ay nabautismuhan, at ang pagpapahayag ng ating Amang Diyos na nasa langit na siya ang kanyang kinalulugdan na bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Nang bumaba sa kanya ang Espiritu ng Diyos, nagbukas ang langit at sinabi ng ating Ama mula sa kalangitan na ito ang kanyang anak na kinalulugdan. Maraming salamat pong muli, and God bless to all of you.